Alam niyo mga kababayan, dito ko po talaga napatunayan na sobrang sama po ng ugali ng mga DDS. Bakit ko po nasabi? Panoorin po natin itong DDS na ito at ating pong pag-usapan kung gaano po kasama ang ugali nila. Panoorin po natin. Ang sabi si Lenny para lang siya yung basurang tinapon sa dagat o baha. Habang tumatagal, lalong lumulutang. Diyan sa post na yan, nag-iiyakan ang mga pink. Pag bigla lang lumutang yan, alam namin natatakbong pangulo yan. Palutang-lutang na naman. So yun po yung patunay na masama po talagang ugali ng mga DDS na talaga pong napakawalang hiya nila. Mantakin nyo mga kababayan, si Mayor Leni Robredo po, matagal na pong nananahimik at nagsisipag, nagpapakabisi sa Naga City, doon nagtatrabaho para asikasuhin ang kanyang mga constituents doon. Pero itong mga DDS na ito, ayaw nilang tigilan, ayaw nilang tantanan si Mayor Leni sa kanilang pang-iinsulto, kanilang pambabastos at pambabalahura. Hindi ko po talaga maunawaan kung saan nanggagaling ang galit po ng mga DDS na ito towards Mayor Leni Robredo. Hindi ko maunawaan kung saan nanggagaling yung kanilang pait, yung kanilang galit para sa limang insulto at mambastos kay Mayor Leni Robredo. Sa totoo lang, wala naman po akong matandaan na ginawa si Mayor Leni Robredo na masama sa mga Duterte. Wala po akong naaalala na kahit anong sinabi ni Mayor Leni Robredo, kahit nung BP pa siya, na masama or hindi maganda sa mga Duterte. Sa katunayan, siya pa nga yung ginagawa ng intriga at sinasabihan ng hindi maganda ni Duterte nung Vice President pa ito. Sinabihan po ni Duterte si Mayor Leni Robredo nung BP pa siya na mamatay na daw si Mayor Leni Robredo. At kung ano-anong pambabastos sa mga DDS, pambabalahura, pagpapakalat ng kasinungalingan at fake news para siraan po si Mayor Leni Robredo, wala po ni isang masakit na salita na iginante si Mayor Leni Robredo ni hindi nga po nagsampa ng kaso. Tapos 2022, nung natalo po si Mayor Leni Robredo, nagputa po ng angat buhay para makatulong sa gobyerno. Hindi pa rin po tinantanan ng mga DDS. Ni-red tag pa po si Mayor Leni Robredo pati angat buhay. Ni-red tag. Hanggang ngayon po, 4 na taon na nakakaraan, mayora na po si Mayor Leni Robredo. At maayos na po ang kanilang pagtutulungan ni PBBM. Matatapos na nga rin si PBBM sa kanyang termino, 2 taon na lang. Pero itong mga DDS na ito, walang katigil-tigil sa pambabastos. Walang katigil-tigil sa pangiinsulto. Wala namang ginagawa sa kanilang masama si Mayor Leni. Tingnan nyo pa itong sinabi pa ni Mark Anthony Lopez. Sabi niya, si Leni para lang siya yung basurang tinapon sa dagat o baha, habang tumatagal lalong lumulutang. Ayan po ang kabastusan. Well, bago ko po ipakita sa inyo yung isa pang post ni Mark Anthony Lopez, sasagutin ko po yan. Kung ang tingin nyo kay Mayor Leni Robredo ay basurang lumulutang, well, ang tingin namin kay Sara Duterte ay para din siyang basura. Yun nga lang, hindi siya lulutang. Lulubog siya sa dagat or sa baha kasi mabigat siya. Dahil maraming ninakaw at maraming kasalanan, mabibigat na kasalanan sa mga Pilipino. Kung kayo, ininsulto nyo si Mayor Leni Robredo na nananahimik, na wala namang ginagawang masama sa inyo, tinatawag niyong basurang lumulutang, well, para sa amin, si Sara Duterte, basurang lumulubog dahil sa sobrang bigat ng mga ninakaw niya at sa sobrang bigat ng kasalanan niya sa mga Pilipino. Ang problema sa inyo, puro kayo insulto kay Mayor Leni Robredo pero hindi niyo siya matawag na magnanakaw. Kami, pwede naming tawagin magnanakaw si Sara Duterte dahil maraming ebidensya, maraming testimonya, at marami na po tayong nakitang patunay na ganun nga po ang nangyari, mga kababayan. Si Sara Duterte ayaw na sinasampahan ng kaso ng mga DDS. Sabi ng mga DDS, bakit daw sasampahan ng kaso? Si Sara Duterte, impeachable officer daw yun. Hindi daw dapat sinasampahan ng kaso. Bakit si Mayor Leni Robredo, ng Vice President ito? Sa panahon ni Duterte, sinampahan ng administrasyon ni Duterte ng 7 patong-patong na kaso. Kaya lang, unfortunately kay Duterte at sa mga aliporas niya na nagsampa ng kaso, kay Mayor Leni Robredo noon, nung BB pa siya, wala ni isang nanalo. Lahat yon hinarap ni former VP Leni Robredo. Hindi siya nagpa-victim, hindi siya nag-inarte, hindi siya nagpalusot. Hinarap niya at nanalo siya. So, ano sinasabi niyo mga DDS na bawal sampahan ng kaso ang Vice President? Presidente lang ang hindi sinasampahan ng kaso. Hindi kayo special.
So, mga kababayan, kitang-kita natin si Sara Duterte ay humarap sa mga kaso niya, sa mga pagdinig sa mga kaso niya, sa hearing, hindi humaharap. Si Mayor Lenny, hindi niya tinakbuhan ang mga kasong isinampas sa kanya, ang mga bintang sa kanya, hinarap niya lahat at nanalo siya. Kasi, hindi siya guilty, inosente siya, kaya may lakas ng loob siyang humarap. Ngayon si Sara Duterte, ano nakikita natin? Ayaw humarap, kung sino-sinong pinapaharap, palusot, diversionary tactics, paawa, drama, gagawa ng skandalo sa social media para hindi makapag-focus sa mga Pilipino sa mga akusasyon laban sa kanya. Wala ni isa siyang hinarap, pero siya itong matapang puno. Siya itong nagbabanta ng bloodbath. Siya itong pinoproject na matapang at palaban. Pero ni isa, hindi humarap. Anong ibig sabihin nun? Takot, may kinakatakutan na maaaring mapatunayan laban sa kanya or may kinakatakutan na maaaring mapatunayang baho na itinatago niya, mga kababayan. So, hanggang ganyan na lang kayo mga DDS, pang iinsulto lang kayo laban kay Mayor Leni Robredo. Kahit napakabuti naman ng tao, napakabait ng tao, napakabait ng ale, nagtatrabaho, nakikipagtulungan sa gobyerno. Pero kayo, patuloy kayo sa pang-iinsulto. Hanggang ganyan na lang kayo. Pero never mangyayari kay former VP Leni Robredo, Mayor Leni Robredo, ang may impeach, ang makulong. Never mangyayari sa kanya ang nangyari sa mga sinusuportahan nyo, sa mga idol nyo at sa mga puon nyo. Nakukulong, nakakasuhan, nai-impeach, patunay na sila ang masasama, sila ang may mga kasalanan sa mga Pilipino. Ito pa mga kababayan, sabi ng DDS na si Mark Anthony Lopez. Sabi niya dyan, totoo naman na professional si Leni. In fact, siya actually ang ultimate professional kain-suka. Ayan mga kababayan, sinabihan po nila na kain-suka si Mayor Leni. Actually, hindi lang si Mayor Leni. Ako po, kahit mismo ako nakakaranas ng sinasabihan na kain-suka daw po ako. Dahil kakamping ako, ang sinuportahan ko si Mayor Leni, pero sumusuporta ako kay PBBM. So sinasabihan po nila na kain-suka si Mayor Leni, sinasabihan nila ako at ang iba pang mga kakamping na kain-suka dahil sumusuporta sa admin ni PBBM. Yan po ang wala sa mga DDS. Hindi po sila makarecognize ng professionalism, hindi po sila makarecognize ng pagtutulungan, at hindi po sila makamove on. Nung nakita ng mga DDS na si Mayor Leni ay nakikipagtulungan kay PBBM, mutual cooperation, tumutulong si PBBM, tumutulong si Mayor Leni via Angat Buhay, tinawag na po nila ang kain-suka si Mayor Leni Robredo. Hindi po sila makamove on sa eleksyon. Gusto po nila araw-araw nag-aaway ang mga politicians natin. Palibasa, nasanay sila doon sa kanilang mga puon na palaaway, palamura, palabanta, at mga bayolente sa salita at sa gawa. Palibasa, nasanay sila sa kanilang mga puon na walang ginawa kundi mang-away at manira, mga kababayan. Tinatawag nilang kain-suka si Mayor Leni Robredo, tinatawag nila akong kain-suka, tinatawag nila ang mga kakamping na kain-suka kasi wala po sa kanilang thinking or mindset ang magtulungan para sa Pilipinas. Gusto po nila away, walang katapusang away. Kaya napakadelikado po pag nanalo ang mga yan sa 2028, baka po magkagulo na ng tuluyan ang mga Pilipino at mag-aaway-away na, magsasakitan na sa isa't isa sa 2028, mga kababayan. Hindi nila matanggap na si Mayor Leni Robredo at si PBBM ay nagtatrabaho para sa mga Pilipino. Hindi nila matanggap na isolated na sila, itsopera na sila dahil mga kakamping ay sumusuporta sa gobyerno. Hindi nila matanggap na si FL at saka si Miss Chris Aquino ay mga magkakamag-anak at nagkakasundo. Hindi nila matanggap dahil ayaw nila na magkasundo tayo at magkaisa. Dahil sila po ay mga, para po sa akin, mga puppet po sila ng China. Na ang gusto ng China ay divided tayo para masakop nila tayo ng mabilisan. Nautos sila ng China, nalinlang sila ng China, mga kababayan. Nalinlang po sila ng China. Hindi nila matanggap na maraming Pilipino ang nagkakasundo para sa ikauunlad ng bansa. Kasi hindi po sila ang nakaupo. Hindi po sila ang magpapaunlad sa bansa. Hindi nila matanggap na may ibang grupo, may ibang mga political group ang magpapaunlad sa bansa. Gusto nila, sila ang mamumuno,
Pero hindi naman nila napapaunlad ng bansa, puro kapalpakan naman. Gusto nila silang namumuno, puro kaguluhan at paglabag sa konstitusyon at sa batas ang kanilang pinaiiral. Kaya hindi po nila matanggap ang nangyayari ngayon na ibang leaders, si PBBM, si Mayor Leni Robredo at ang iba pa, hindi mga Duterte ang nagpapaunlad sa bansa. Hindi mga Duterte. Hindi po nila matanggap yun. Kasi nakita naman po natin hindi kaya ng mga Duterte. At yan po ang hindi matanggap ng mga DDS. Kaya nagre-resort lang po sila sa pangiinsulto at pagkakalat ng kasinungalingan labang kay PBBM at kay Mayor Leni Robredo. Hindi na uubre ang ganyang estilo nyo mga DDS. Lalaban kami sa inyo at patutunayan namin sa inyo na wala na kayo. Napatunayan namin yan noong 2025 election, karamihan sa mga politiko nyo talo. At sa 2028, patutunayan namin ulit na kami, mga totoong nagmamahal sa Pilipinas, mga totoong Pilipino, ay hindi papayagang makabalik ang masasama, ang mga sindikato, at ang mga ganid sa perang mga politiko. Hindi yan hahayaan ng mga totoong Pilipinong nagmamahal sa Pilipinas. Yun lamang mga kababayan. Sana po maging mabuting Pilipino tayo. Huwag nating tularan ng mga taong ito na walang ginawa kundi mang insulto ng mga tao o mga leaders natin na totoong nagtatrabaho para sa bansa. Yun lamang po mga kababayan. Salamat po sa panonood.